Laging may mga sitwasyon na masarap ipagpaliban, di ba? Halimbawa, ang paglilinis ng kwarto. Parang mas magaan gawin yun bukas kaysa ngayon. O kaya naman, pag-aaral ng isang bagay na hindi mo masyadong gusto. Mas okay ata manood muna ng ilang episode ng paborito mong palabas bago simulan yon. Isa pa siguro ay ang pagsisimula ng isang malaking proyekto sa trabaho o eskwela. Parang mas gusto mo muna mag-check ng social media o kumain ng maraming snacks bago mo harapin yung mountain ng trabaho. Tapos, ang pag-eehersisyo. Madalas, mas gusto mo pang magstay sa kama kaysa mag-jogging kahit alam mong mas makakabuti sa iyo ang physical activity. Ang cycle na paulit-ulit na kaugalian na ganito ay ang tinatawag na procrastination. Ang procrastination ay ang pagpapaliban o pag-iwas sa mga gawain na dapat mong gawin. Ito ay maaaring magdulot ng stress, guilt, at mahinang kalidad ng trabaho. Kung gusto mong malampasan ang procrastination, narito ang ilang mga tip na maaari mong subukan. Number 1. Tigilan ang pag-iisip na ang gawain ay mahirap o boring. Ang pag-iisip na mahirap o boring ang gawain ay magiging dahilan kung bakit mas pipiliin mong unahin ang mga bagay na hindi naman mahalaga. Kahit anong iwas o delay ang gawin mo ay kailangan mo pa ring gawin ito. Kaya sa halip na ipagpaliban ang gawain, sabihin sa sarili na, hindi man ito ang paborito kong trabaho, hindi kita tatakbuhan. Pangalawa, fokusan ang iyong bakit. Isipin kung ano ang iyong layunin o motibasyon sa paggawa ng gawain. Ano ang mga benepisyo na makukuha mo kapag natapos mo ito? Ano ang mga kahihinatnan kung hindi mo ito gagawin? Ang pag-focus sa iyong bakit ay makakatulong sa iyo na maging mas determinado at masigasig sa iyong gawain. Pangatlo, gumawa ng listahan ng mga gagawin at bigyan ito ng deadline. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang paggawa ng schedule sa mga gawain at samahan ito ng deadline kung kailan mo dapat ito matapos. Pagkatapos ay doblehin ang oras ng deadline na ginawa mo. Halimbawa, kung ang deadline mo ay sa susunod na linggo, gawin mo itong sa katapusan ng linggo. Ito ay para may sapat kang oras para sa mga di inaasahang pangyayari o pagkakamali. Pang-apat, hatiin ang mga proyekto sa mas maliliit na gawain. Kung ang gawain mo ay malaki o komplikado, maaaring maramdaman mo ang overwhelm o takot na hindi mo ito magagawa ng maayos. Para maiwasan ito, hatiin ang iyong proyekto sa mas maliliit at mas madaling gawain. Halimbawa, kung ang proyekto mo ay ang paggawa ng YouTube content na katulad nito, maaari mong hatiin ito sa mga sumusunod na hakbang, pagpili ng paksa, pagsulat ng introduksyon, title at thumbnail, scripting, voiceover, video editing, at publishing. Sa ganitong paraan, mas madali mong matatapos ang bawat gawain at mas makakaramdam ka ng kasiyahan sa bawat natapos mo. Panglima, gumamit ng mga pampasigla o reward. Isa pang paraan para malampasan ang procrastination ay ang pagbibigay sa sarili mo ng mga pampasigla o reward kapag natapos mo ang isang gawain. Halimbawa, kung natapos mo ang isang bahagi ng iyong proyekto, maaari kang magpahinga, manood ng paborito mong palabas, kumain ng paborito mong pagkain, o gumawa ng iba pang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang mga reward na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas motivated at mas masaya sa iyong gawain. At pang-anim, tanggapin ang hindi pagiging perpekto. Isa sa mga dahilan ng procrastination ay ang paghahangad na maging perpekto ang iyong gawain. Ngunit ang katotohanan ay walang perpektong gawain. Kung hihintayin mo na maging perpekto ang iyong gawain, baka hindi mo ito matapos kailanman. Kaya tanggapin ang hindi pagiging perpekto at gawin ang iyong makakaya. Mas mahalaga ang paggawa kaysa sa pagiging perpekto. In summary, una, tigilan ang pag-iisip na ang gawain ay mahirap o boring. Pangalawa, fokusan ang iyong bakit. Pangatlo, gumawa ng listahan ng mga gagawin at bigyan ito ng deadline. Pang-apat, hatiin ang mga proyekto sa mas maliliit na gawain. Panglima, gumamit ng mga pampasigla o reward. Pang-anim, tanggapin ang hindi pagiging perpekto.
Kung nagustuhan mo ang maikling video na ito ay pakiclick naman ang like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga next videos na gagawin natin. Muli ito po si Pinoy Advisor AI, thank you and God bless.